Ayan pa yung mga ahon na akitin natin, no? Kita nyo ba? Ayan, no? Tumpa, mahaba pa yan. Lulusong tayo dito, tapos velo akyat, dire-diretso na yan. Uy, ganda ng spot natin, ha. Ang dilim. Tingnan yung bundok dyan sa harapan natin, no? Sobrang dilim. Bad trip yung bigas ko natapon. Ayun, no? Tumalsik. Pero buti na lang meron pa natira. Pwede pa naman sa akin to. Marami naman yung ulam ko, eh. Drop. Kamayin ko na nga lang. Okay, so good morning. Ay, good morning. Hapon na pala. Kala ko umaga pa lang. Hapon na pala. So, magandang hapon sa inyo mga kabalen. At welcome ulit sa ating panibagong solo travel adventure. Kung mapapansin nyo din sa ating setup kay Osang is loaded na naman ang ating pinakamamahal na si Osang. So puno naman siya ng side pannier bags. Meron naman tayong 40 liter bag dito sa likod. Dahil magka-camping tayo ngayong araw dito sa mga kabundukan ng San Jose, Tarlac. Bali magka-camping tayo sa mga taas ng mga bundok. So nandito tayo ngayon sa may Clark City, Capas, Tarlac. And dito natin yung umpisa ng ating camping adventure. Biyahe natin is akyat tayo ng Sitio Baag. Hapon na ako umalis since na malapit lang naman itong pupuntahan natin is 1 hour away lang siya sa amin mula sa Angeles City, Pampanga. Ang pangalan ng campsite na pupuntahan natin is yung Choco Baag. Total distance ng ating ride mula dito sa may Clark City signage, Capas, Tarlac is nasa 28 kilometers at meron itong 36 minutes. So umpisa na natin ang biyahe. Actually kanina pa ako bumiyahe mula sa Angeles City, Pampanga. So nandito na tayo ngayon sa may Capas, Tarlac. Labas muna tayo dito sa may Clark City, Capas, Tarlac. Dadaanan natin or babaybayin natin yung kahabahan ng O'Donnell Road. Ay, namiss ko din kasi mag-camping kaya sinat ko itong ride na to. And so papalabas na tayo ng Clark City and dito na tayo sa may O'Donnell Road. Kakaliwa tayo. Dito na tayo sa may Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. Dito na tayo sa may Barangay O'Donnell, Capas, Tarlac pa rin ito. Ayan, so kakanan tayo dito. Ayan, papunta ito ng Bueno Bridge. Ganda ng mga bundok, oh. Diyan tayo pupunta mamaya, yung mga bundok na yan sa harapan natin. Dati nung nag-camping kami dyan sa may Sitio Baag, dito rin kami dumaan. Kaso nung mga panahon na yon is hindi pa tapos itong tulay na to, kaya ginawa namin sa baba kami tumawid dyan sa may Lahar. Nag river crossing kami. Ganda ng tanawin. Dito pa lang tayo sa may paanan, wala pa tayo sa may mismong paakyat, pero bubungad na sa atin yung mga kabundukan na ating mga aakyatin mamaya. Dito na tayo sa may Barangay Bueno, Capas, Tarlac. Hirap bumangking. Bigat ng karga natin, kumukontra yung motor. Dahan-dahan na lang tayo. 13 minutes na lang pala mararating na natin yung ating destinasyon. Ganun lang siya kalapit. As in maning-mani lang siya kung galing lang kayo ng Angeles City, Pampanga. Grabe, ang tarik ng bungad natin, no? Bigat yung karga natin, hirapan si Osang. Uy, may farm na rin dito, 3C Farm.
Napakalaking tulong talaga itong navigation device na ito eh, no? Pag mayroon kayong ganito, di mo na kailangan maglabas ng cellphone magra-ride kayo. Yan lang naman, di-display mo na dyan, lalagay mo lang, install mo lang sa motor mo, then i-connect mo lang sa cellphone mo, then yung cellphone mo is nakatago lang sa mga bag mo. Pag umulan, hindi pa problema na mababasa yung cellphone nyo, di ba? Tsaka di kayo charge ng mga cellphone pag malulupat na dahil sa paggamit ng mga Google Map. Ang tarik. Umiiyak si Osang. Ayan, ito na yung junction. Yung pakanan, yan yung papunta sa may Monasterio de Tarlac. Tapos dito tayo sa may kaliwa. Ayan, akit tayo dito. Ayan pa yung mga ahon na akitin natin, no? Kita nyo ba? Ayan, no? Tumpa, mahaba pa yan. Lulusong tayo dito. Tapos velo, akyat, dire-diretso na yan. Ito na yung Siko. Tapos after nitong Siko, tuloy-tuloy na yung akyat. Ito. Uy, ganda ng mga bundok oh. Basta natatakpan ng talahib eh. Ayan oh. Uy, makulimlim ah. Dito sa may kanan, and then dito sa may kaliwa. Ayun, ito na pala yung Sitio Baguio Deck, eh, nasa harapan natin. Yung parang Noah's Ark. Tawag nila dyan Noah's Ark eh. Lapit na tayo, 1 minute. Dito na tayo sa may campsite natin. Dito sa may Choco Baag. Basta tapat lang siya mismo na papasok ng Baguio Deck. Ayan, doon sa may tricycle na palabas. Diyan yung Choco Baag. Kasi ito yung pakanan. Yan yung papunta ng view deck. Ako po yung nag-book. Opo. Magandang hapon po. Opo. Opo. Magandang hapon po. Sige, saan po yung daan? Sa likod ng mga galsa. Dito po ako dadaan? Likod ng mga galsa? May daan po dyan sa baba. Sige po, salamat. Ito na lang po yung CR. Sige po. Ayan. So nakapag-advance booking na din naman tayo dito sa may Choco Baag. And dito daw yung daan. Saan ba? Ito ba? Ito ba? Kasi bahay dito, mukhang pababa dito, tama. Ibaba tayo dito. Uy, ganda ng spot natin ah. Okay, tama ito ngayon. Naalala ko na to sa mga video sa Facebook nila. Uy, ganda ng spot natin. Lamig na oh. Anong oras pa lang? Mag-alas 4 pa lang. Wow, napakaganda ng spot. Uy, laki ng uwak ko. Ganda, ganda ng spot natin. O, pwede pa mag bonfire dito. Tapos may CR sila. Ganda, ganda ng spot. Pwede tayo dito, tahimik pa. Malayo sa mga dumadaan na sasakyan. Hanap na lang tayo ng magandang spot. Siguro dito maganda eh, no? Hanap pa tayo. Ayan, bali ito yung camping ground nila dito sa may Choco Baag. Ayan. Tama ba yung pinasukan natin? Tama naman siguro. Ganda. Okay din yung pwesto natin. Dito sana oh, pwede sana mag bonfire. Pwede rin dito. May CR dito. Tapos may kubo pa dito. Ito flat na flat dito. Ganda rin dito. Ito maganda rin dito. Tapos damo pa yung ground natin. Hindi magpuputik. Wow, ganda ng view dito. Ayun yung ano, yung Sitio Manibokyut. Ayan. Dito sa may San Jose. Ganda rin pala ng spot natin dito. Ganda rin kasi dito. Tanaw natin yung mga views doon, mga bundok. Ayan, so nandito na tayo sa may Choco Baag campsite. Bali dito yung napili kong spot na pagtatayuan natin ng tent. Kasi ayoko doon sa may itaas. Kita ko kasi yung mga establishment doon sa may harapan. Dito kasi yung harap natin is puro bundok tsaka puno. And may background din tayo ng kabundukan dito sa may likuran.
Kaya ito yung napili kong spot na pagtayuan natin ng tent. So yung gagawin ko, since na medyo kumukulog-kulog na doon sa may likuran natin, dapat tayo na tayo ng ating tent. So set up ko muna yung tarp natin, then yung tent natin. So baba na muna natin itong mga ibang gamit. Discarga muna natin para maayos natin. Dito ko na lang balak itayo yung tent natin dito sa may taas. Kasi dito baka lubugin tayo dun pag umulan. So dito ko nilagay yung mga dito sa may kabilang side pannier bag natin, part natin, yung tent nandito. So ito yung upuan natin, sleepers pa tayo, ground sheet, pegs natin, mga guidelines. Kailangan na natin bilisan yung pagsiset up ng tent. Paulan na, dilim na dito sa likod. Mukhang ulan na malakas. Ayan na ang ulan, napakadilim na. Natayo na rin natin yung tent natin, tsaka yung tarp. Mukhang ulan din tayo, grabe. Ang dilim. Tingnan yung bundok dyan sa harapan natin, oh. Sobrang dilim. Tapos dito medyo nabawasan na kanina, dito sobrang madilim Hopefully mawala ng tuluyan yung maitim na ulap dyan sa harapan natin. Baka bagyuhin tayo dito sa campsite natin Nagutom na ako Ganyan mag-camping. Kala nyo madali na mag-camping. Hindi. Pinaka nakakapagod dito is yung pagsiset up ng tent, yung shelter mo, yung tarpaulin. Yun yung lakas ng hangin. Dumi pa na ng mga lamesa ko. Ito pa yung mga ginamit natin nung nag-camping tayo sa Mayantok, sa may Campable Creek. Isang magandang balita, lumiliwanag na. Kanina sobrang dilim oras na, pasado alas 5 na siguro. Gutom na ako, luluto pa tayo, pero okay lang, alis na tayo na natin yung tent natin. Madali na lang to. Dito na tayo magluluto mamaya. Tapos ito pala yung binigay sa atin ni Sir Rene Tayag, kitchen rack natin. Shoutout pala sa inyo Sir Rene Tayag ng Santillana Hillside Farm. So magka-camping din tayo dyan sa may Arayat, may Santillana. Ay, ba't baliktad? Bubo. Baliktad. Yan pala dapat nakataob. Yung setup natin, dito ko nilagay si Osang, tapos ito yung tarp natin, itayo na natin. Hinatak ko na dito kasi akala ko kanina ulan na malakas, kaya kung hindi ko siya hatakin baka mababasa yung gamit natin dito. Tapos yan yung tent natin, mga gamit ko na dito pa. Tapos nandun yung view deck, tanaw na tanaw natin. So igib muna tayo ng tubig, gamit natin tong collapsible jar natin. Tignan din natin yung CR nila kung anong itsura. Ito yung CR nila yun. Yun lang, wala silang tubig dito, balde lang. Ayan o, wala silang gripo. Since siguro na tawag dito bundok, mahirap yung source ng tubig, pero okay pa din naman. Kaya pambabanlaw lang naman yung gagamitin natin tubig dito. Nakaigib na tayo ng tubig. Para sa akin itong campsite, hindi siya pwede sa mga masiselan, pero nasa sa inyo pa rin yun kung paano nyo, yung essence ng camping, kung paano nyo sa i-execute dito. Kasi usually naman mga camping naman, wala naman talaga mga CR yan, wala naman mga source of water. So nasa sa inyo pa rin yun kung paano nyo talhin, diba? Tsaka gawa ng paraan
Pero sa akin all goods naman, hindi naman tayo maselan. Buti na nga lang talaga nakisama yung panahon sa atin. Yung ulan napunta doon, bandang Kapas. Kanina talaga guys, nag-aalala na ako kasi baka sabi ko, hindi ko pa nasi-set up na maayos yung tent ko. Ulanin na yata ako, sabi ko ganun. Tapos nung naitayo ko na to, yung type, yung tent, paglabas ko, maliwalas na, maganda na yung panahon. Buti na lang, hindi tayo inulan, di ba? Pero malakas yung hangin dito ngayon, no? Bukas na lang natin paliparan ng drone pag sikat ng araw para mas may pakita natin na maayos yung mga aerial view dito sa may taas ng Sitio Baag. Habang medyo maliwanag pa, i-believe na tayo ng tubig natin. Kasi akit pa tayo dun. Hindi ko na dinala si Osang, tinatamad ako maglabas dun. Dapat pala, di ko muna pala siya pinasok dun sa may tawag dito. Dun sa may loob ng tarpaulin. Yan tuloy, maglalakad tayo. Ahon pa naman to. Okay lang, exercise tayo. Pero ganda, lamig dito. Parang nasa Baguio. Ganun yung lamig. Malapit lang pala, kala ko malayo. Yung paakyat. Ayun yung tindahan, yung kainan. Magre-request na rin ako ng almusal bukas. Kasi di ako nagdala ng lulutuin mamayang umaga eh. Yung dinala ko lang is yung kakainin natin mamayang gabi. Ito yung kainan nila. Lote, may mineral water po kayo nakabote. Meron po. Gano'n po kalaki? 500 ml siya, sir. Wala po yung 1 liter. Wala po. Sige, 4. Apat po, no? O kaya 5 na. Ate, pwede pala ako magpaluto ng almusal bukas. Ano po, i-bilin nyo na lang po ngayon para po ready na po. Kasi pababa din po. Oo nga po eh. Kasi, ano po ba yung preferred nyo? Ano pong available ito po? Tocino, longganisa, ham, tsaka hotdog po. Hotdog na lang po. Hot silog po. Opo, tsaka po choco baterol. Yung tsokolate. Check ko po, sir, kung dadalhin Kung meron. supply namin. O sige po. Mamaya. Po, ang dami pong tao kahapon. I-message na lang po ako doon sa messenger ko kung meron. Okay po, sige po, sige. Ilan pong bottle po? 5 po. Bukas ko na natin bayaran yung ano Okay na. po, sige po. Ibibiling ko na lang. Sir, kain pa. Sige po. Kala ko ulan na malakas kanina eh. Ang dilim na eh. Nung nag-message nga po kayo nung mga bandang hapon, lang. Ay te, 6 na kaya. Baka magkulang. 500 lang pala yan. No? Opo, 500. Kahit di na malamig, okay lang. Ano palang pangalan mo te? Jack po. Jack? Jack. Jack. Opo. Yan, si Ate Jack. Yung kasama natin dito. Tsaka si Kuya. Ryan po. Yan. Amaya. Ilang sabi ko, buti na lang nawala na yung dilim eh. Oh. Nakakatakot yung dilim kanina eh. Magkano lahat eh? Thank you. Thank you po. Okay. Nakapagluto na tayo. Bili na ako ng tubig. Buti may tubig dito. Medyo dumidilim na. Kailangan na natin ng ilaw. Tapos, ito yung kinagandaan. Pag meron ka nito, nakapag-ugas ka, di ba? Isang patak. Kaya ang sebong isang katupak. Kinagandaan dito, since na grass itong campsite, hindi siya magpuputik. Sakto parang sinukat. Ayun, so since na ako'y nagugutom na, tayo ay magluluto na ng ating pagkain. Gutom na ako eh. Ayaw masindi.
Bad trip yung bigas ko natapon. Ayun, oh. Tumalsik. Pero buti na lang meron pa natira. Pwede pa naman sa akin to. Marami naman yung ulam ko, eh. Kakahiya. Natapon. Habang nagluluto tayo ng ating kanin, mag-ihaw na tayo ng ating ulam. Yung uulamin natin ngayon is chicken barbecue. Ulit pa naman ang ihawan ko. Kasi lang ata kakasya dito. Dapat pala yung pinili ko na lang, yung medyo malaki dito. Isa lang pala kakasya na manok. Oo nga pala, no. Paano ako mag-iihaw, eh, yung butane gamit ko dito. Wala akong pambaga ng uling. Okay, tuloy lang natin yung itong kanin natin. Kailangan muna natin pabagain itong uling natin para maluto natin yung ulam. Ay, palpak camping. Hindi muna ako nagtanggal ng shoes kasi makati yung mga damo. Mamaya na magtatanggal. Ito na yung ating chicken. Kakasya kaya ito sa griller natin. Ang laki. Malaki pa yung manok sa griller. Kasya naman siguro. Ang bango ng inasal. Ito, binili ko lang to sa press option. Chicken inasal. Meron pa siyang damo-damo. Tanlad. Tama ba? Lemongrass. Tanlad. Sali tawag namin sa Kapampangan ng mga to, eh. Itong damo-damo na to. Huwag ka lang madudulok. Grabe, ang daming tanlad. Alam mo yung tipong natapon na yung bigas na sinaing mo kanina habang nagluluto, tapos yung bigas na natapon kanina na sobrang pa ng tubig, ayun, kalamay ang kinalabasan ng kanin. Pero okay lang, pagkain pa din yan, kain tayo. Ito, naging kalamay na sobrang sa tubig tuloy, goods pa din. Buti may natira pa sa bigas na natapon kanina. Ito na yung natira, tapon lahat, eh. Pero yung manok natin perfect. Lagyan na lang dyan, wala nang kanin. Mas makakain na tayo after ng mga pagod natin simula kanina. Buti na lang masarap yung manok. Kung hindi ako mabubusog ngayon. Kain tayo. Okay na din. Sarap. Kamayin ko na nga lang. Harapan ako, eh. Sarap na manok sa press option. Ito yung chicken inasal nila. 1 kilo nasa 300 yata. 3 malalaking legs yung 1 kilo. Sarap. Medyo nasunog nga lang yung manok natin. Tapon natin yung nasunog. Yan natin kainin. Ito yung manok ko. Ayan siya. Dalawang malaking dinala ko. Dito daw sa may Choco Baag, madami daw nagka-camping kapag holidays tsaka weekends. Tayo, nagpunta tayo Monday, kaya solong-solo natin yung campsite.
Nakalimutan ko, may yelo pala ako dito. Sa mga di pa nakakaalam, sa mga gustong makakita ng personal ng Sea of Clouds, pwedeng yung makita mga Sea of Clouds na yon dito sa may Sitio Bahag, lalo na pag nandun kayo sa may view deck. Tanaw na tanaw ninyo yung mga Sea of Clouds. Grabe, busog. Napalaban tayo dun. Sarap. So kakatapos lang natin na mag-dinner and maglinis ng ating mga pinagkainan. Nakapagilamos na rin ako. Di na ako nakaligo kasi walang tubig dun sa may banyo. Wala silang gripo kasi dito kasi nagigib lang sila ng tubig. So ginawa ko, nagilamos na lang ako. Tapos ito pala yung bed ko. Ayan. Meron akong airbed dito. Ayan. Tapos meron na siyang unan. Pinapump lang ito na manual. Tapos ito na yung loob ng tent natin. Ayan. Dito yung mga gamit ko. Helmet, yung tank bag, tapos yung Blue Yeti. Nandito. Ayan. Pahinga muna tayo. Tuloy natin bukas yung ating camping. And ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa may taas, sa may Sitio Bahag. So magkita-kita tayo ulit bukas. Papahinga muna ako para makapag-recharge kasi medyo napagod din ako ngayong araw. So kita-kits tayo ulit bukas. Good morning. Grabe. Sarap ng tulog ko. Yung oras na ba? 5:40. Umaambon ngayon eh. Pero hindi ko na sinara to. Lamig kanina. Pero pasikat na yung araw dun sa may labas. Baluktot na baluktot ako sa pagtulog kanina sa sobrang lamig ng madaling araw kanina. Labas muna tayo. Grabe, lamig. Akit lang tayo. Punta tayo doon sa may restaurant nila. Mag-connect tayo ng wifi. Dulas. Basa yung mga damo eh. Meron silang ano dito, piso wifi. Tapos pwede kayo mag-connect. Just in case kailangan nyo na makapag-internet. Kaso akit ka pa doon. Malapit lang naman. Kala ko magtutuloy-tuloy yung ulan kanina kasi biglang lumalakas yung patak ng ulan. Buti na lang huminto na. Siguro ambon lang yun. Dahil malamig nga kasi dito. Dulas ng mga tsinelas ko. Pangit yung mga dala kong tsinelas. Madulas. Tapos may mga rabbit sila dito. Hello!
Ayun, so nakapag-connect na tayo ng wifi. Grabe, dulas ng mga tsinelas ko. Ganda ng view. Dito ako dapat magtatayo ng tent kahapon. Kaso, baka kasi maingay eh. Kaya lumayo akong konti. Doon ako nagtayo ng tent sa may tapat ng kubo. Tapos dito meron din mga lamesa at saka upuan. Then pwede din mag bonfire doon. Timpla na muna tayo ng kape. Mamaya na ako kakain doon sa may restaurant. Di na kasi ako nagbaon ng mga almusal ko kasi since na meron namang kainan doon sa may itaas, eh di na natin kailangan problemahin yung ibang pagkain sa susunod na araw. Kasi pwede naman mag-order ng mga silog meals doon sa may Choco Bag na restaurant nila. Paliparan muna natin ang drone itong magandang spot natin para maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong view dito sa may Sitio Baag, San Jose, Tarlac.
Okay, so ano masasabi natin dito sa may Chocobag campsite? Para sa akin okay naman siya. Yung naging cons lang natin dito is yung CR is okay. Yun lang is wala talaga silang source of water dito sa may campsite. So igiban talaga. Papaigib ka muna ng tubig yata dun sa may kabila para magkaroon ka ng tubig dito sa may CR. Pero sa price niya na 120 pesos na overnight stay is napakamura na yon. At the same time is maganda yung place, malinis, maliwala, hindi maingay, malayo ka sa mga bahay tsaka dun sa may main road. And then kung wala kang dalang mga baon or kung ayaw mo magluto is meron silang kainan dun sa may tapat sa may pasukan bago ka bumaba dito sa may camping grounds nila. So pwede ka mag-order ng mga silog meals nila doon, iba't ibang klase ng putahe meron sila doon. Even meron silang chocolate batirol o yung choco batirol na tinatawag. So para sa akin, kung hindi ka naman maselan sa outdoors, mostly naman kasi pagdating sa outdoors, ganyan naman yung mga senaryo eh. May pagka-raw kasi itong campsite itong spot na to. May pagka-raw yung camping spot na ito kasi nga ganyan, wala silang source of water. Pero okay sa akin yung ganon. Matututo ka kasi sa mga ganitong bagay kung paano mo diskartehan yung pagka-camping mo. Tsaka nasa sa inyo naman yan kung paano nyo i-enjoy yung pag-stay nyo sa ganitong klaseng campsite. Ako naman kasi na-enjoy ko, nagustuhan ko siya. Unang-una tahimik. Kahit na mag-isa lang ako dito, walang pumasok, walang nag-umaligid sa akin. Meron mga manok dito, ligid-ligid lang kahapon kasi kinain nila yung natapon nating bigas kagabi. So far, so good. Okay na okay para sa akin ito. Lalo na kung newbie ka, beginner ka sa pagka-camping. Okay para sa akin itong Chocobag. Safe din yung lugar. Mababait din yung mga staff. Din yung owner, mabait din. Tapos napakaganda pa ng mga view natin. Actually, 360 view. Meron tayong view dito yung sa may Sitio Baag view deck. Then meron din tayong view dito ito mountain range ng Tarlac and Zambales. Ito yung connecting road San Jose Tarlac papuntang Botolan, Zambales. Yung kalsada dyan sa may tatagos sa mga kabundukan na yan. So yun, magliligpit na muna tayo kasi medyo umiinit na at para makabiyahe na tayo pauwi ng bahay. Nga pala, yung mga interested sa mga gamit na ginamit ko dito sa camping natin, pwede nyo i-check itong mga products na to. Dito sa ilalim natin, merong button dyan na products. I-click nyo lang yon, then lilitaw na lahat itong mga products na ginamit natin ngayon sa ating pagka-camping. So lahat yan, even itong mga ilaw, itong mga racks, itong mga tables, itong tarpaulin, itong tent, itong upuan, lahat, even itong Blue Yeti power station natin is dyan makikita sa product button natin, dyan sa screen. Pag kinlik nyo yung mga product na yan, is direct tayo sa Shopee store ng mga products na ito. Itapon sa tamang tapunan. Ayun, so nakapagdikpit na tayo ng ating mga gamit at naikargan natin kay Osa. Ngayon nakapaglinis na rin tayo ng ating spot. Lagi natin tatandaan sa lahat ng mga pupuntahan natin, inabutan nating malinis, is iiwanan nating malinis yung ating mga pinagcampingan, maparo spot man yan or campsite. Bayad muna pala tayo. Hindi pa tayo nagbayad. Ba't may mga picture dito? Ba't may picture dito? Picture ng mga pumunta? Walang pagkain? Wala. Pagkain? Wala magluluto? O sige. Sa baba na tayo kakain. Wala si ate. Umuwi. Bulacan. Layo ah. Nako, thank you. Salamat. Okay, uwi na tayo. Isang masarap na camping na naman ang naganap.
Ayun, so pauwi na tayo ng bahay. Sana nag-enjoy kayo sa ating episode na nag-camping tayo dito sa may San Jose Tarlac, dito sa may Sitio Baag, dito sa may Choco Baag. And dito ko na rin tatapusin tong video na to. So ako nga para si Jeno Cuenco. At kung nag-enjoy kayo sa ating episode ngayong araw, maaari ba akong humingi ng like, comment at subscribe para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating YouTube channel. At para marami pa tayong mapuntahan magagandang spot, mapagkampingan na magagandang spot at mga magagandang tourist destination na mapupuntahan natin dito sa ating bansa. So kita-kits tayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli, ride safe mga kabalen.